Yo, what's up guys? JP again. So today, pag-uusapan natin or sasagutin ko na yung mga tinatanong sa akin about doon sa CBR 600RR. Ito yung mga tanong nila yan sa comment section sa YouTube, Facebook, and through message. So bago ko sagutin yan, big shout out pala muna sa aking mga sobrang solid na kaibigan. Una-una kay si Raj. Papi, maraming salamat sa iyo. Napaka-solid mo. Napakabait mo, napaka-maunawain mo. At siya po ang may-ari nitong Sierra. Nagamit ko ngayon NS200 na black. And pangalawa, si Haruko na nagmamay-ari nung CBR 600RR. And also, siya din po nagmamay-ari nung R3 na ginamit ko nung nag-Bicol. Yung R3 na tinatawag kong si Black Beast. So, okay, totoo yung narinig nyo na pinahiram lang sa akin yung mga motor na yan. Okay? Bakit pinahiram? Kasi yun kasi yung naging benefits kapag meron kang mga kaibigan na sumusuporta sa'yo, nauunawaan ka at solido talaga. Kasi naging mabait ako sa kanila, as in sobrang solid kami magkakasama, solid na followers ko yung mga yan. Kaya hindi sila nagdalawang isip na magpahiram sa akin ng motor para gamitin ko sa aking video. And take note guys, baka kasi sabihin nyo pinagkikitaan ko yung mga bikes nila dahil sa ginagamit ko sa videos. To be honest guys, yung mga ina-upload ko sa Facebook wala yang walang ads. Yung Facebook ko po wala po yung ads. Sa YouTube ko may kita pero hindi na ganoon ka trending or hindi na ganoon ka most viewed yung aking video. So ginagawa ko na lang yon para to experience and impression myself about the bike, about the experience. Kasi yun naman talaga yung logic ng pagbablog o motovlogging, to express your experience about the bikes na mga na nadadrive mo at kung ano yung feelings. Kasi yun naman talaga yung yung sense ng motovlogging. Unlike ngayon na iba na kasi yung vlogging, iba na rin yung mga hinahanap o pinapanood ng mga viewers ngayon. Kasi yung mga motovlogging talaga noon, kung mapapanood nyo yung mga dati pa, yung nagkukwento lang habang nagmumotor, mga ganon. So hindi naman kasi ako nakikihalo sa mga trending and ayoko naman ng kunin pa yung mga topics nila o gayahin pa yung mga trendings nila, di ba? So again, yung bike na yun, hindi po akin yun. Pinahiram at pinagamit lang po yun sa akin. So, bilang appreciation, kilala at alam kasi nila na maalaga ako sa motor. Ultimong sarili kong bulsa, gagastusan ko yan para at the same time, parang yun din yung pasasalamat ko. In a way, napasalamat ko na pinahiram at pina-experience sa akin nila yung motor. So, hindi ko po pinagkakitaan yun pinapost ko lang sa Facebook to experience and syempre to showcase naman kung ano yung sa pakaramdam na makapaggamit ng ganong mga bikes. Although pangarap ko din po talaga magkaroon ng big bike. As of now hindi ko pa ma-achieve kasi bakit? May mga nagtatanong sa akin about kung kumusta na yung NS200 ko na si Falcon, yung dilaw. Yes, nakagaraya pa siya. Ito din yung reason kung bakit hindi ko pa siya napapagawa. Kasi nagpapagawa po ako ng bahay sa Bicol. So every time na umuwi ako ng Bicol, sarili ko, nililabor ko para makatipid na ako sa pagpagawa. Kasi to be honest, hindi po ganon kadali magpagawa ng bahay dahil hindi rin po ganon kamura ang bumili ng mga materials pang bahay. So although medyo late na, kasi nauna yung mga kayabangan ko noon. Kung makapansin nyo, napaka-active ko sa mga vlogging, bili ng mga ganito, upset na. Pero dapat noon ko pa pala ginawa na nagpabahay muna ako bago yung motor. So hindi pa naman huli. Mali mo, di ba? Next year, manifestation ko, sana magkaroon na ako ng bagong motor. Kasi dun sa dilaw, medyo undecided na ako guys kung itutuloy ko pa ba siyang ipagawa or ibenta ko na lang or ano. So marami sa akin nagsasabi na ituloy ko pa rin kasi maraming nag-aabang dun sa dilaw kung kumusta na, kung ano yung magiging setup ko. Even Ernst Chun na si Eric Fidel, sinasabi niya na ako na
idalhin ko na doon sa kanya at siya na daw ang gagawa. So babudgetan ko siya, and at the same time ibo-vlog ko rin ulit kung ano yung mga gagawin natin doon at kung ano ulit ang ipapasetup natin doon sa motor. Right now, super satisfied ako sa NS200, and hindi naman po ibig sabihin na porket wala na akong gagamiting CBR 600RR hindi na ako magbablog. Hindi lang ako nakakapag-vlog kasi sobrang focus na ako sa trabaho, dahil yung goal ko is yung mapatapos ko din kasi inuunti-unti ko rin kasi yung bahay ko doon sa Bicol. Hindi naman siya ganun kadali, and at the same time kahit papaano, di ba, meron, di ba, at least nakakapagpatayo na tayo ng isang poste, at least merong panimula, di ba? So right, so yun po yung kasagutan doon, guys. Yung CBR 600RR hindi po akin yon, pinahiram lang po sa akin ni Haruko. Yan, so bakit hindi ko masyadong minimension yung mga pangalan nila, yung mga owners nito sa Facebook ko? Kasi I'll keep it on a private, kasi nirespeto ko rin yung kanilang pribadong social media, di ba? Hindi sila ganun ka-active sa SOCMED, itong dalawang taong to. May sarili silang SOCMED, so I don't want to spread out their name to my page para, yun mo yun, so respeto, at alam ko nanonood sila sa mga vlog ko, sa mga videos ko, and nag-aabang sila. So nakakatawa lang kasi sila minsan nagbibigay sa akin ng idea, pare, gawin mo muna to, ikaw mag-ano. And isa pa sa mga nagustuhan ko sa taong yun, ayaw nilang gastusan ko yung bikes nila. Alam mo kung ano yung sinabi sa akin? Wag mo nang gastusan yan, pre. Basic maintenance okay na sa amin. Yung igagastos mo dyan, ipagawa mo na lang dun sa dilaw mo, dahil alam namin na miss at gustong gusto mo ng masakyan yan. Alam mo yun, yun yung nakakapag bigay sa akin ng goal. Pero kailangan ko muna tapusin yung bahay ko, kasi mas importante yun eh. Bahay kasi yun. Siguro kung tinuloy-tuloy ko yung pagbablog ko, siguro ko kagaya na rin ako ng mga napapanood nyo ngayon ng mga successful na, diba? Mula nung nagka-pandemic kasi, at mula nung na-aksidente ako, doon na ako nag-irregular upload, halos hindi na ako masyado nagko-content. Kasi nga masyado akong na-down doon eh, masyadong na-down yung ko, tas nabaon sa utang, paunti-unti na nagbayad, mga ganun. Nag-focus muna ako sa sariling buhay. Inayos ko muna yung yung linya ng buhay ko, kasi masyado kasi ako naging hype noon. Parang nabulag ako sa mga naging kasama ko, sa mga taong nasa paligid ko. Kaya yun yung dahilan. Tapos sabihan pa nang nawalan ako ng trabaho, ganon. So yun yung dahilan. So salamat sa mga nandyan pa rin at still nanonood. Alam ko na silent viewers lang kayo, bihira kayo mag-like. Kasi mapapansin nyo sa Facebook ko, hindi nga ako nag-1K eh. Hindi na nga nag-2K. Kasi kahit mag 20K plus tayo, wala tayong kita doon. Hindi ako kumikita sa Facebook, dahil hindi naman naka-monetize yung Facebook ko. Yung YouTube lang ang meron. Pero sa YouTube ko, hindi na most viewed yung aking video doon. So ina-upload ko na lang yun para as a memories, diba? And at the same time, pag napanood din to ng mga may-ari, yung ginagamit kong motor, napapanood nila na ginamit ito ni JP, at sakaling ibenta man nila yun. By the way, yung R3 nabenta na yun dapat kung meron na akong cash noon, cold cash, pero ako na sana bumili nun kasi napamahal na sa akin yung R3 na yun. Kaso kinailangan niya at trash. And at the same time, yung TFC, Yamaha TFX, sa kanya din yun, yung may-ari ng CBR. So diba, ganun ka-generous sila, and ganun din ako ka-generous sa mga motor nila. Binibila ako ng mga parts, talagang maalaga ako sa motor. Kaya nagustuhan din nila na pinapadrive or pinapagamit nila sa akin yung mga bikes nila. Pero big shoutout sa inyo, and pahalagaan nyo yung mga ganyang tao. So maraming salamat, at I hope nasagot ko na yung katanungan nyo, at hindi po sa akin yon. And pinagsisikapan ko na magkaroon din ng sarili, at siguro ko pag dumating din yung time, magiging proud kayo sa akin pag dumating yung time na nakamit ko yung gusto ko, na magkaroon ako ng big bikes, mga ganon. Tapos makakapunta tayo sa mga lugar ulit na gusto nating puntahan, Marilake, Cabiang, ganon, di ba?
kain tayo sa ganito, i-experience ko sa inyo yung expression ko, di ba? Sarap sa buong, sarap. Pero yun lang, medyo mahaba na naman yung video natin. Sinimplihan ko na lang, hindi na ako maglalagyan ng masyadong maraming eme or mga background music. Doon lang tayo sa natural at normal. Natural na vlogging lang. Kasi sa totoong buhay, kailangan dapat maging natural lang tayo. Huwag na natin haluan ng masyadong AI effects at editing na kung ano-ano eme na yun. So yun lang mga ka-slide safe. Again, maraming salamat sa mga sumusuporta at nagko-follow sa page ko at nakasubscribe sa aking YouTube channel. Diba? Na-experience lang natin yung tunay na motovlogging, yung experience, yung expression. Memories din, diba? Pero hindi ibig sabihin kahit wala na tayong big bikes o hindi na tayo makakagamit, hindi na tayo mag-content. So marami pa akong content. Alam ko, kailangan ko mag-review sa comment section dahil may mga tanong sila sa akin na kailangan kong i-content at alam mo na yun, magkaroon tayo ng subject ulit para magkaroon ng basehan sa pagbablog o pag-upload. And isa pa, hindi na natin madadala sa Bicol yung big bike kasi di ba iba ang maintenance ng big bike, and syempre respetuhin din natin yung may-ari. Maraming salamat. Yun lang, JP Raptor the Slide Safe. Lagi kong sinasabi sa inyo, mag-iingat po tayo palagi.